Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang i-share ang love story ko with my AFAM. By the way, Madam, sa'yo ko pala natutunan yung tricks kung paano maghanap ng AFAM sa dating site kahit hindi magbayad. Also, Madam, nagtanong din ako sa'yo noon kung paano ang proseso ng mga papers para makapunta ako dito sa Romania. I will start my story, Madam. Byuda po pala ako at tawagin mo na lamang ako sa pangalang Ian. Last year, 2023, by month of August ay nag-start ako mag-online AFAM hunting. And then, by the last week of September, ay gumawa ako ng bagong account at doon na nga nag-umpisa na maghanap ako sa Facebook ng makakausap. And at the same time, I'm hoping din na makahanap ng bagong pag-ibig. Hindi naman ako nabigo dahil ang dami kong nakilala sa Facebook, kaso hindi seryoso. Yung iba, umpisa pa lang nagpapakita na ng mga batuta nila. Kaya block ko na sila kaagad. Hanggang may nakilala kong isang Indian, nag-work sa Qatar bilang isang IT engineer. Nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Nagkakilala kami ng October 2023 hanggang umabot ng December ang aming komunikasyon. Kaso bigla siyang nanlamig. Ang reason niya ay yung family daw niya ay gusto siyang ipakasal sa kababayan niya. So to make the story short, naghiwalay kami. Pinagpatuloy ko pa rin ang paghahanap ng matinong AFAM. Madami akong nakachat kaso parang hindi talaga seryoso. So fast forward, December 16, 2023 ay nag-umpisa na naman yung simbang gabi. Every year talaga akong nagsisimba hanggang matapos. At nung last day na ay nag-wish talaga ako na sana makatagpo ako ng mabuting AFAM na mapapangasawa for the second time. Kasi nga namatay yung una kong asawang Pinoy noong January 2023. Ayun na nga Madam, nakita ko yung dating app na Asian Dating at nag-join ako. At nang mapanood ko yung video mo Madam kung paano ang tricks para makabingwit ng AFAM na hindi nagbabayad ay ginawa ko. Pero sa umpisa, hindi naman talaga ako nagbayad. Kaso lang mahirap makabingwit. Ayun, hanggang dumami na yung mga nagme-message sa akin. Fast forward February 12, 2024, sabay-sabay kong nakilala yung taga-Romania at taga-UK. Yung Romanian guy, he is 53 years old at divorced na ng 18 years. Wala silang anak kasi 1 year lang pala silang nagsama ng ex-wife niya kasi nag-cheat ito sa kanya. Madam, 41 naman yung taga-UK. Divorced din at merong 2 anak. Same age lang po kami. Ako din po pala Madam ay merong anak na 2, babae at lalaki, 21 at 22 years old. Fast forward, nagkamabutihan kami nitong Romanian guy. 24/7 po siya kung mag-update sa akin at ito namang taga-UK, araw-araw nagchat-chat kaso once lang kami magka-video call. Kasi nga sobrang workaholic talaga. Hanggang isang araw, nagka-misunderstanding kami nitong Romanian guy at nag-decide akong burahin na yung numbers niya sa WhatsApp at nag-message ako sa messenger niya for the last time. Kasi nga minahal ko talaga siya. Ang sabi ko sa sarili ko na kapag nag-reply siya sa message ko ay ibig sabihin siya na talaga. At sa hindi inaasahan Madam, nag-message nga talaga siya sa akin at kinumusta ako. Kasabay nun sinabi niya na pauwi na daw siya ng Romania kasi nakabase ang work niya sa Germany at Netherlands. At sa araw ding yon nang mabasa ko ang message niya, nag-reply ako kaagad. At sabi niya sa akin, I miss those days, but now I'm okay. Just to know you are okay. At doon na nagsimula na magka-chat kami ulit araw-araw. Hanggang sa sinabi niya sa akin na gusto talaga niya ako at sana daw hindi ko siya bibiguin. Madam, tuloy-tuloy ang 24/7 ulit naming pag-uusap. Until Madam, nakabalik siya ng Germany para sa work niya. 2 weeks lang kasi ang vacation niya sa Romania. 45 days lang ang work niya and then may 2 weeks vacation na naman siya sa Romania. Ganun po ang schedule niya. Fast forward, April 23, 2024 ay pinadalhan niya ako ng pera para kumuha ng passport ko. Napag-usapan na nga pala namin ang tungkol sa kasal, kung dito ba sa Pinas or doon sa Romania. Ang sabi ko naman, it's up to you. Ang sabi niya ay doon na lang sa country nila kasi mahirap daw para sa kanya ang magbiyahe ng malayo. Hanggang tuloy-tuloy na ang pagpapadala niya ng pera para sa needs ko or minsan para sa anak kong nasa college. Fast forward nitong June 15, 2024, nag-message sa akin yung boyfriend kong taga-UK. Pupunta siya dito by the end of June. Ang sabi ko sa kanya, hindi pa ako handa para makipagkita sa kanya. At ang sagot naman niya ay okay lang, maghihintay daw siya kung kailan ako ready. Kasi nga nasa isip ko paano si Norwegian guy kung pupunta dito si UK guy. Wala akong lusot kay Romanian guy kasi nga 24/7 laging nakatawag. Kaya nag-decide na ako bitawan na lang yung taga-UK guy. And then by the August 2024, pumunta naman si Romanian guy sa kanila para kumuha ng mga requirements para sa sponsor niya na makapunta ako ng Romania. Fast forward September 16, 2024, nag-apply ako ng online application for visit visa pa Romania. And then by October 30,
nagka-visa na ako. November 2 ay nakarating ako dito sa Romania at first meet namin. Sobrang saya niya nang magkita kami. Kung anong ugali niya nung magka-LDR kami, ganun din sa personal. November 15, madam, ay kinasal na kami dito sa Romania. Ngayon, inaga-apply na kami para sa temporary residence ko dito. Sa ngayon, masaya kaming dalawa. At nakabalik na nga pala siya sa work niya sa Germany. Ako lang mag-isa dito sa bagong bahay na binili niya, kasama yung asong napulot niya sa kalsada. Baby pa ito noon, at ngayon malaki na. Madam, stricto si Afam pero mabait at mapagmahal. Mabait din ang ate niya, madam. Halos araw-araw akong pinagsha-shopping, lalo na ngayong winter. Hoping na sana magka-baby na kami para mas lalo siyang sumaya. Kasi nga wala po siyang anak sa ex niya. By the way, madam, sinusuportahan niya ang anak ko every month na nag-aaral sa 3rd year college. Hoping soon makagraduate na. Madam, sana nakapag-inspire ang kwento kong ito sa mga kababayan nating Filipina na huwag mawalan ng pag-asa na makahanap ng matinong afam kahit anumang estado ng buhay. Thank you, madam, at God bless you and your family. Thank you, Madam Letter Sender, at binalikan mo ako para maibahagi ang inyong kwento ni Afam at masayang-masaya ako dahil dumarami na kayong natulungan ng tricks na ibinahagi ko. Napakaswerte mong tunay, madam, dahil pinagbigyan ka ni Lord sa iyong kahilingan na makahanap ng pangalawang pag-ibig. Hangad ko, madam, na soon anak naman ang ibibigay ni Lord sa inyo. Now, masaya ako na i-congratulate ka dahil kinasal na kayo. Kaya mga madam, next month, December na. Alam niyo nang gagawin niyo, ha? Kumpletuhin niyo din ang simbang gabi. Good luck sa inyo mga madam. Isa lang ang bilin ko, magseryoso kayo kapag may seryosong afam na makatagpo nyo para naman ibigay ni Lord ang kahilingan nyo. God bless you mga madam, at pakishare po ng kwento ni Letter Sender kung nagustuhan nyo at na-inspire kayo sa kwento niya.